marami pa o nalungkot na wala po si Chinita Princess. Dami pa naman pong umasa na magiging magkasama po ang dalawa sa Sinulog Festival kahit magkaiba ng float. Marami ang nalungkot. Pero meron pong ginawa si Carlos Miguel na another AI photo ng Kim Pao kung saan ay para hindi na malungkot po ang Kim Pao fans sapagkat pinagsama na niya nila Kim and Paolo. So hinabol niya si Kim Chuo sa Sinulog Festival. Ayan, para hindi na po malungkot ang lahat. Eto na, sinagot na ni Carlos Miguel ang inyong kalungkutan. Take note, AI lamang po ito. Dahil ang dami nagre-request. Kasi ito sana yung gusto nating makita, di ba? Sayang, ito talaga sana yung makikita natin, di ba? Kung sakali na sumama si Kim sa Sinulog. And nandun din siya sa float nila Paolo Avellino. Ang saya siguro, no, di ba? Ang ganda sana pagmasdan ng Kim Pao. Swerte sana ng mga pumunta doon na makikita nila ganito ang Kim Pao, no? Ganyan ka-close, ganyan ka-clingy, together. Oy, napakaswerte nyo. Talaga pa yung nagkataon. So, ayun. Ang sarap, ang ganda sana ng view ng mga audience doon. Anyway, hindi rin ramdam ang init niyan pag ganun. Kasi, ang ganda ba naman na inyong pagmamasdan, di ba? So, eto nga ang post ni Carlos Miguel. Uy, humabol, charot, haha. Gaya ng dati, ako na po ay nag-adjust. PS, I got a request kung pwede ko daw pagsamahin si Kim and Paolo sa Sinulog. Madalian lang to. So, I hope, carry naman. Grabe. Thank you so much, Carlos Miguel. You're a lifesaver talaga para sa mga Kimbaw fans na nangungulila. Samantala, dumako naman tayo sa live update ni Paolo. Live update. Ito, nung Sinulog Festival. Grabe daming tao o hindi magkamayaw. As in, sobrang dami na nakaabang talaga. Umabang po sa kanya, umabang sa kanila na nandoon. Lalo na siguro kung nandyan pa si Kimi, di ba? Bongga talaga, dami niyan. Pero, pansin ko lang dito sa Cebu, napaka-disciplined nila. Kasi hindi nila kinukuyog yung mismong float. Ayan, nandun lang talaga sila sa na yon, boundary na yon. Kasi sa iba kaya, talagang siksika na to the point na gusto nang akyatin yung float. Pero dito napaka-discipline po nila. Andun lang po sila. Ayan. So, tamang kaway si Paolo Avellino dyan. Grabe, dinumog talaga siya at sila na mga tao doon. Imagine the effort, yung init, yung siksikan, di ba? Kudos talaga. Thank you so much sa pagmamahal. Anyway, dumako naman tayo dito sa comment ni Miss Mila Carillo. Sabi niya rito, Ma'am Gandara, tama lang ang pag-iwas ni Pao kay Jay kasi ayaw na esyuhin sila ni Pao. At respeto lang kay Kim. Hindi na rin dapat dikit ang pangalan ni Chi sa Kim Pao hanggat maaari, umiwas na lang si Pao. And yan naman pag ginagawa ni Pao, kudos to Paolo Avellino. Siya na mismo yung umiiwas, di ba? Para wala ng intriga and all. So ayan, sa mga babaeng mahilig sa gwapo, mabuti naman si Pao. Stick to one. Priority ni Pao si Kim sa buhay asawa. Si Lord lang ang nakakaalam sa Kim Pao. Ginagabayan na silang dalawa ng Panginoong Diyos habang buhay. Sapat na kami makita ang Kim Pao sa araw-araw. God bless, ingatan natin ang Kim Pao. Andito pa rin kami sa paligid. Ayan, thank you so much, Miss Mila Carillo. Madam Mila, nakakatuwa naman na-appreciate ko lalo si Paolo. Kasi marunong siyang umiwas, 'di ba? Hindi naman ito first time na ginawa ni Paolo. I mean, always naman si Pao umiiwas talaga siya. Especially sa halimbawa, may issue kay Kim. Si Kim naman wala nakakaaway, pero alam niyo naman pangalan ni Che and Kim hindi magkasundo yan sa showbiz. May fan war yan. So si Paolo na mismo ang umiiwas. Mga ganyan. Like, nung minsan may awarding, hindi ako mapapagod i-share sa inyo. Kasi nakakatuwa si Pao. Alam niyo nandun si Jay, so umiwas na po siya. Hindi siya umattend doon. And sana laging ganito si Pao na iniingatan ang damdamin
ni Kim Chiu. Hindi ba siya na lang ang kusang umiwas? Hindi naman yon sa pagiging suplado or bitter, kundi pangangalaga sa nararamdaman ni Kim Chiu. Napaka maginoo pa nga para po sa akin. 'Di ba? Dala na kanyang pagmamahal kay Kim Chiu. Tuwing ginagawa niya yan, nararamdaman natin ang pagmamahal niya kay Kim. Samantala, dumako naman tayo sa comment ni Ma'am Norma Daya. Ganda rin nabasa ko yung vlogs na Ate Twinkle kay Paolo tungkol sa kasal nilang dalawa. Sabi na Ate Twinkle gusto ni Paolo sa Cebu daw kasi sila magpakasal. If the stage hit, ayon po kay Ate Twinkle, success siya sa proposal at engagement ng dalawa and very few families opposed. Kaya ganda, wait na lang natin itong vlogs ni Twinkle tungkol sa Kim Pao. God bless them both. So, success siya. Success siya sa proposal and engagement ng dalawa. Ang nandun lang talaga families nila parehas. So, walang gasinong friends, kaya siguro walang panunukso. Very talaga, intimate lang nung proposal na yon. Napaka-private. Since sila naman po ang dapat maging involved lang din dyan. 'Di ba kasi personal nilang buhay ito. So maganda, sana nga po ay may vlog si Twinkle tungkol po dito at ma-share sa atin kung kanyang pahihintulutan, hindi ba? Pero ayun, mag-aabang na lang din po tayo. Nakakatuwa naman na nagkakatotoo na talaga itong kasalang usapan na yan ng Kim Pao. Kumbaga nagkakaroon ng pag-asa and progress. Alam niyo naman guys, ito ang kagustuhan talaga ng mga fans na mangyari, endgame nila Kim and Paolo. Samantala, ayon naman sa comment ni Miss Rosemary Jano, okay naman sila Kim, Pao and Jericho. Wala namang issue sa kanila. Nagbibiruan pa nga yan si Eko at si Kim sa ASAP at Showtime. Okay din naman sila ni Paolo. Si Paolo pa nga ang lumapit. Tama ka, Gandara. Baka nagkahiyaan lang din na magpansinan yung dalawa. Kasi pag ganyan, naghihintayan lang yan kung sino lang ang mauna sa dalawa. Hindi yan sa nagde-demand or nagdedmahan. Kasi makikita mo naman si Kim, for the chika talaga siya. Yes, si Kim for the chika. Hindi kasi si Kim Chiu, napaka-friendly kasi ni Kimi. Kaya nga, ang daming malapit ang loob po sa kanya, di ba? Ang daming gustong-gusto siya. Gusto-gusto katrabaho, gustong kaibigan, gustong kachika. Kasi bukod sa bubbly, cheerful, si Kim Chiu, tunay na mabait kasi siya. Hindi siya peking tao. So, speaking of generous si Kimi, napakabait pa. Marami nagmamahal kay Kim. Madali siyang pakisamahan. So, kung may hiyaan pa, nagkakahiyaan pa, ibigay na po natin sa kanila yan. Time heals naman. May tamang panahon, may tamang pagkakataon. At ako, nag-iintay po ako yung tipong kapag ka nakita na ng publiko na walang ilangan sa kanilang dalawa, matitigil lang ang anuman pong issue. Kasi ako, ayaw kung si Kim Chiu ay mababaon sa anumang issue. Kasi si Kim hindi naman po yan marunong magtanim ng galit. I mean, hindi naman si Kim, gusto natin si Kimi ay all the best for her, 'di ba? Hindi natin gusto na may mga issues, hindi kasundo si Kim Chiu and all. Kasi napakabuti ni Kim eh. Napaiyak si Kim Chiu sa theme song nila ni Paolo Avellino ay talagang tumama sa puso ng maraming fans, lalo na sa mga Kim Pao supporters na matagal nang sumusubaybay sa bawat galaw at emosyon ng dalawa. Una sa lahat, natural lang na maiyak si Kim kung ang kanta ay may malalim na kahulugan at konektado sa isang proyektong pinaghirapan nila. Ang theme song kasi hindi lang basta musika. Ito ay buod ng emosyon, kwento at journey ng mga karakter at minsan ng mga artist mismo. Kung habang naririnig ni Kim ang kanta ay bumalik sa kanya ang mga alaala ng taping days, pagod, pressure at mga eksenang puno ng damdamin, talagang hindi imposible na mapaluha siya. Pangalawa, marami ang nakakakita na ang luha ni Kim ay luha ng fulfillment at gratitude, hindi lang simpleng lungkot. Kilala si Kim bilang isang artist na todo bigay at emotionally invested sa trabaho.
Kapag naramdaman niyang nagtagumpay ang isang proyekto, lalo na kung maganda ang chemistry at samahan nila ni Paulo, madaling bumuhos ang emosyon. Para sa fans, ang ganitong reaksyon ay patunay na tunay ang pinanggagalingan ng kanilang on-screen connection. Hindi rin maiiwasan na ikonekta ito ng netizens sa special bond ni na Kim at Paulo. Kahit paulit-ulit nilang ipinapakita ang pagiging professional, may kakaibang lambing at respeto ang interaction nila na ramdam ng manonood. Kaya kapag nakita ng fans na si Kim ay naiyak sa theme song nila, maraming agad ang nagsasabing, may pinanggagalingan talaga yan. Para sa Kim Pao fans, ito ay dagdag kilig at patunay na may lalim ang partnership nila. Hindi pilit, hindi peke. Dagdag pa rito, ang eksenang umiiyak si Kim ay nagiging relatable sa maraming tao. Sino ba naman ang hindi naiyak sa isang kantang may personal na kahulugan? Lalo na kung ito ay sumisimbolo ng isang mahalagang yugto sa career at buhay mo. Kaya imbes na husgahan, mas pinili ng marami na damayan at hangaan ang pagiging totoo ni Kim sa kanyang emosyon. Sa kabuuan, ang pag-iyak ni Kim Chiu sa theme song nila ni Paulo Avellino ay hindi kahinaan. Ito ay refleksyon ng puso ng isang artista na tunay na nagmamahal sa kanyang ginagawa. Para sa fans, isa itong makapangyarihang sandali na lalong nagpatibay sa suporta at pagmamahal nila sa Kim Pao at patunay na minsan ang musika ay kayang magsabi ng mga emosyon na hindi na kailangang ipaliwanag pa. Ang masasabi ko sa balitang napaiyak si Kim Chiu sa theme song nila ni Paulo Avellino ay isa itong makabuluhan at natural na reaksyon na lalong nagbigay lalim sa proyektong kanilang pinagsamahan. Sa isang banda, malinaw na ang pag-iyak ni Kim ay hindi scripted at hindi para sa papogi o paandar. Kilala si Kim bilang isang artista na bukas sa emosyon at kapag ang isang kanta ay kumakatawan sa buong proseso ng hirap, pagod at dedikasyon sa isang proyekto, normal lang na maantig. Ang theme song ay parang salamin ng lahat ng eksenang binuo nila, mga linyang binitawan, emosyon na ibinahagi at mga sandaling pinaniwala nila ang manonood sa kanilang kwento. Sa kabilang banda, hindi maikakaila na ang balitang ito ay lalo pang nagpasiklab sa kilig ng Kim Pao fans. Para sa kanila, ang luha ni Kim ay simbolo ng lalim ng koneksyon nila ni Paulo. Hindi man ito diretsahang sinasabi, ramdam ng marami na may espesyal na respeto at tiwala ang dalawa sa isa't isa. Hindi ito agad nangangahulugan ng romantikong relasyon sa totoong buhay, pero malinaw na may emotional synergy silang bihirang makita sa on-screen partners. Mahalaga ring tignan ito sa mas malawak na konteksto ng showbiz. Sa panahon ngayon na maraming proyekto ang pilit at minamadali, ang ganitong reaksyon mula sa isang artista ay indikasyon na may puso ang proyekto. Ibig sabihin, hindi lang ito trabaho para kay Kim, ito ay isang kwentong pinaniwalaan niya. At kapag ang bida mismo ay apektado sa musika ng sariling palabas, mas malaki ang tsansang maapektuhan din ang manonood. Sa kabuuan, ang balitang ito ay positibo para kay Kim bilang artista, para sa tambalan nila ni Paulo at para sa audience. Ipinapakita nito na ang emosyon sa likod ng kamera ay kasing totoo ng emosyon sa harap nito. At para sa fans, isa itong paalala kung bakit patuloy nilang minamahal si Kim Chiu dahil siya ay totoo, marunong makaramdam at hindi natatakot ipakita ang kanyang damdamin. Ang balitang ito ay hindi lang simpleng na-touch ang artista sa kanta. Ito ay isang makapangyarihang sandali na nagpapakita kung gaano kalalim ang naging epekto ng proyekto kay Kim Chiu bilang artista at bilang tao. Sa industriya ng showbiz na dasang puno ng ingay, intriga at scripted na emosyon, ang pag-iyak ni Kim ay ramdam na totoo at hindi pilit. Iyon ang dahilan kung bakit maraming naantig at nakaramdam ng kakaibang bigat sa balitang ito. Una, kung iisipin, ang theme song ay parang puso ng isang proyekto. Ito ang musika na sumasabay sa bawat eksena, bawat titig, bawat katahimikan. Kapag narinig ito ng isang artista na gumana sa kwentong iyon, natural lang na bumalik ang lahat ng alaala, ang pagod sa taping, ang pressure na galing sa expectations ng tao, at ang responsibilidad na bigyan ng hustisya ang karakter. Sa kaso ni Kim, makikita na hindi lang niya ginampanan ang role, isinabuhay niya ito.
Kaya ang luha niya ay hindi lang emosyon, kundi patunay ng buong pusong ibinigay niya sa proyekto. Pangalawa, hindi rin maikakailan na ikakabit ito ng publiko sa partnership nila ni Paolo Avellino. May kakaibang chemistry ang dalawa, hindi maingay, hindi OA, pero ramdam. Tahimik pero malalim, at kapag ang isang theme song ay nagiging trigger ng emosyon, malinaw na may emotional investment sa tambalan. Hindi ito agad nangangahulugan ng romantikong relasyon sa totoong buhay, pero malinaw na may respeto, tiwala at koneksyon na bihirang makita sa on-screen partners. Para sa Kim Pao fans, ang sandaling ito ay parang kumpirmasyon na hindi kami nag-i-imagine lang, may lalim talaga. Pangatlo, ang reaksyon ni Kim ay nagpapakita rin ng kanyang pagiging vulnerable, isang katangian na mas lalong nagpapamahal sa kanya sa publiko. Sa kabila ng kanyang tagal sa industriya, hindi pa rin siya manhid sa emosyon, hindi siya nahihiyang umiyak, hindi siya nahihiyang ipakita na naaapektuhan siya ng sining na kanyang ginagawa. Sa panahon na maraming artista ang pinipiling magpakitang matatag at walang pakialam, ang pagiging totoo ni Kim ay isang anyo ng tapang. Dagdag pa rito, ang balitang ito ay nagsisilbing paalala sa kapangyarihan ng musika at kwento. Isang kanta lang ang nakarinig, pero libo-libo ang nakarelate. Maraming fans ang nagsabing kung si Kim mismo ay naiyak, mas lalo nilang naramdaman ang bigat ng kwento. Ibig sabihin, epektibo ang proyekto. Nagawa niyang lampasan ng screen at tumago sa emosyon ng tao.